are going to welcome our keynote speaker. Our speaker today is dubbed as the most respectful senator of the Philippines. Oh naman. Because he never fails to say po and opo. Oh. Ita mo, mama. Pasok. Pasok. She finished high school at Assumption, Makati, where she excelled in oratorical competitions, and was named captain of the Assumption debating team. Ako, hindi ka pwede makapagdebate dito. Captain pa po pala kayo, ha? Kapitana. She studied at the University of the Philippines and Boston College in Massachusetts, where she earned her Bachelor of Arts degree, major in political science. Pasok na naman ang pagiging senadora. Alam mo, dito ko siya unang na-meeting as a chair of the Movie and Television Regulatory Classification Board or MTR SARB. At magaling ang ginawa niya doon. Alam mo, ma'am, sabi ko nga, ma'am, inaantay kita magsalita kasi bago siya magsalita, ganito. Ladies and gentlemen, Senator Grace po, ang inyo pong mapapakinggan ay rated PG. Patnubay ng magulang. May ganon, oo. Maaring ang kanya mga tema ay may maaring horror, sexual, droga, na hindi naangkop sa mga magulang. Pero maganda, ha? O, yan, ha? She advocated intelligent media viewership instead of censorship. And formulated a new age-appropriate rating system. Galing. Maganda yung ginawa nilang yan, ha? Sobra. Our keynote speaker made Philippine election history by garnering the highest number of votes. Yes. 20 million votes in the recent May 2013 elections. This overwhelming mandate inspires her to work hard towards her father's unfulfilled dream of uplifting the lives of the Filipino people. One of the first bills she filed was a measure establishing a free lunch program in all public schools nationwide. Alam mo kasi ang hirap mag-aral ng gutom ka, di ba? Thank you, ma'am, for that. As chair... Siya yan, ha? Totoo. As chair of the Committee on Public Information and Mass Media, she championed the passage of the Freedom of Information FOI Act. Champion! She is also the first lady senator to serve as chair of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Umiwas ka dyan. Matagal na akong umiwas. Nakakatakot. Ma'am, kasi humihitid po ito ng katol. Katol po ang inihit-hit nito. Hindi naman, tsinelas lang. Where she filed a measure that would allow K-12 graduates to qualify for entry to the Philippine National Police. And true to her showbiz roots. Siyempre, nanay nito, sikat, tatay nito, sikat. Icons yun ng Kayo na, ma'am. Philippine cinema. Our guest speaker has also filed a bill promoting film tourism that aims to make the Philippines into a major shooting destination for international films. Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause to our keynote speaker, the Honorable Senator Grace Poe! Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakahirap po na sundan ng isang Chris Aquino. Pagkatapos ikaw ang magtatalumpati, alam mo naman si Chris talagang sanay na sanay at maraming napapaligaya. So susubukan po natin na maging kasing interesting or at least hindi naman tayo mapahiya sa ating talumpati ngayong araw. Nais kong batiin siyempre si Congresswoman Leni Robredo na nandito, akin din hinahangaan. Mr. Joey Concepcion, founding trustee ng Go Negosyo. Mr. Mon Lopez, ito talaga yung dalawang masipag dito sa Go Negosyo. Maraming salamat po sa ginagawa ninyo. Nako, si Kuya Germs, matagal ng kaibigan ng aming pamilya. Kuya Germs, si Miss Alice Eduardo, isa ring masipag at matatag na babae na maraming natutulungan. Miss Karen Davila, kaibigan ko kasi din yan kaya kailangan nasa Siyempre, yung ating awardees ng 2014 Go Negosyo Filipina Starpreneurs, Mary Joy Canon, Abakin of Multiple Intelligence, Gwen Albaracin, Edith Dakuy-Kuy, Michelle Asense,
Judy Wong Guevara, Monique Hilario, Miss Milagros Ong, Donna Jiao, Maria Ressa, isa pang hinahangaan ko sa kanyang pagiging matapang at magiting. At kung sino sa inyo dito nakarinig na ng Rappler? O, ang dami kasi natin mga netizens dyan eh. Kung gusto niyo malaman yung totoong nangyayari sa ating bayan, puntahan ninyo ang Rappler.com, rappler.com. Kasi yan, marami dyan mga kabataan ang naglalagay ng storya sa news. So, pwede mo talagang makuha ang pananaw ng mga kabataan na katulad ng marami sa inyo dito. Nandyan din si Kathy Turville at si Chiki Go. At syempre yung ating magagaling na program host na si Michael Lobrin at si Love Anyover. Lahat ng students, teachers, entrepreneurs at delegates ngayong araw. I consider it a great honor to be invited as keynote speaker for this year's Go Negosyo Summit. I would like to congratulate the prime movers of Go Negosyo, Mr. Joey Concepcion, most especially, for your tireless efforts to promote and inspire more Filipinos to become entrepreneurs. Like you, I am a true believer in promoting entrepreneurship as a key driver of our nation's growth. Small, medium enterprises, ibig sabihin yung mga maliliit na negosyo, ay 99% of all business enterprises registered in the Philippines. And they employ about 60% of our labor force. So ibig sabihin, 60% ng mga manggagawa ay nagtatrabaho sa maliliit na negosyo. A large proportion of these micro, small, and medium enterprises are owned and operated by women. Di ba karaniwang namamasukan si Mister bilang construction worker or office worker, samantalang si Mrs. mayroong maliit na karinderya, sari-sari store, at kung ano na pang pwedeng pagkakitaan. Di ba kung mas maganda ang kita ni Mrs. kahit papano nakakatulong sa pamilya at minsan naman si Mister iiwanan ng trabaho kung lumaki na ang negosyo ni Mrs. This is why I believe that the theme of this year's Go Negosyo Summit is right on. We must empower our women because they comprise a significant portion of our small entrepreneurs. SME development, in other words, is also a women empowerment tool because majority of those who will benefit from it are women. Aside from empowering women, SME development is also a powerful anti-poverty tool. Sino po ba karaniwan ang mga empleyado ng small and medium enterprises? Di ba yung mga taong hindi makapasok o hindi sapat ang qualifications para magtrabaho sa malalaking kumpanya? Yung sinasabing jobless growth is not entirely true. Meron namang trabaho. It's just that most of our labor force lack the necessary skills and academic training to qualify for a job. Job skills mismatch po ang tawag doon. In other words, if we are able to grow our small, medium enterprises, we will be able to provide jobs to people who need it most, the unskilled, the undereducated, the less than qualified, or the least employable segment of our population. Thus, we will be able to solve our jobless growth and bring about a more inclusive growth in our country. The Philippines now, gusto ko munang audience participation. May premyo to ha. Kung may guess ninyo, more or less, ano ang population ng bansa natin? Doon sa pinakamalapit na mag-guess, ilan sa tingin yung tao dito sa ating bansa ngayon? Raise your hands. May premyo, 1,000 pesos. Ilan sa tingin nyo? Hindi naman eksakto, basta. Doon naman sa mga estudyante. O yun, dito. Ma'am, kayo. More or less, ilan ang ating population? 92 million? O sige, 92 million. Kala mo auction eh. Sino pa? Participant kaya ata? Sige. Ilan po? 90
99 million. Okay, isa pa. Doon po, ma'am. Kayo. 88 million. O, isa na lang. O, yung pinakadulo doon. Tayo. Hindi, yun doon. Yan, ikaw. Ilan? 84 million? 98 million. 97 po. 97 million. O sige, isa na lang. Ikaw. Tumatakbo ka na eh. Ha? 96 million. Okay. Alam mo, ito na yung pinakamalapit kasi. Ang binabasihan ko sa lahat, yung CIA website. Ang sabi nila, yung Pilipinas daw, 103 million na. Sino yung pinakamalapit doon? Hindi ko na matandaan. O sige, pumunta ka na lang dito sa amin para mamaya babigay yung pangalan mo. Maraming salamat. So, yun na po yung ating more or less, mga 100 million, no? Roughly half of which are women. We must learn to maximize our country's human resources. Sa dami nga natin. We must provide the female half of our population with the requisite skills for gainful employment and the proper training on how to grow a business. Then we will be able to unleash the better half of our population at the labor force. I say better half because totoo naman, di ba, na yung mga babae yung mas matinong kalahati ng populasyon. Hindi naman. Okay, kung iisipin mo, sorry, ang pananaw ko kasi ngayon ay sa gobyerno, yung mga babae nakikipaglaban, Laila de Lima, Grace Pulido Tan, si Carpio Morales, tapos si Justice Sereno, puro babae. Pero kung babalansihin mo rin, nandyan din si Janet Napoles. So hindi din tayo sure. So kailangan, importante maging masipag at maabilidad, pero wag naman sobrang maabilidad na lalaktawan mo ng batas. Hindi naman ganon. Anyway, it is important to harness the full potential of our female population in order for the Philippines to become a full-fledged tiger economy of Asia. One UNDP study found that countries which fail to maximize the full potential of their female populations are also the countries which are poor. Sabi nila, yung pinakamahihirap na bansa sa mundo, usually hindi pantay ang pagtrato sa babae at sa lalaki. Nakakaangat ang pagtrato sa mga lalaki. It is estimated that underrepresentation of women in the workforce costs the Asia-Pacific region about 89 billion each year, roughly equivalent to the GDP of Vietnam. The UNDP also calculates that by increasing the proportion of women in the workforce to 70%, which is the equivalent to the rate of many developed countries, this would boost annual GDP in India by 4.2%, in Malaysia by 2.9%, and in Indonesia by 1.4%. So tataas talaga ang ekonomiya pag ang mga babae ay sinasali sa trabaho. Moreover, the same UNDP report reveals that when women are economically empowered, this also has a positive multiplier effect on other social problems. Countries that eliminate gender disparities in primary and secondary education will accelerate progress towards both the hunger target and the child health and maternal mortality goals. As educated women and girls are better able to make informed choices about family planning, nutrition, health, and education. Thus, gender equality and women's empowerment is really the pathway to inclusive growth. So pag sinasabi nila, paano ba natin mapapalago ang ekonomiya na dapat ay makasama ang pinakamahihirap na miyembro ng lipunan, dapat ang mga kababaihan ay bigyan ng pagkakataon. Ngayon, I will now shift to another topic, which is, what is the secret formula to success?
Ano ba ang sikreto dito? Hindi ko naman sasabihin na talagang alam ko ito, no? Pero dun lang sa mga kinikwento sa akin, ano ba ang mga nangyari? Sa tingin ko, ito naman talaga ang pinunta ninyo dito. So hindi man babae ang aking unang ehemplo, kukwento ko na lang sa inyo ang mga natutunan ko sa tatay ko. Well, let me tell you about my father. Ang alam ng lahat, si Fernando Poe Jr. ay isang artista, pero ang hindi alam ng marami, siya ay isa ring businessman or entrepreneur. Bata pa lang siya, nag-umpisa na siya ng kanyang negosyo. Wala silang pera noon. So ang mga pinag-utangan niya, mga kaibigan niya, at ang mga artistang ginamit niya sa pelikula ay yung mga kaibigan niya para walang bayad. So si Dolphy, mga kasama niya yan. Tapos nung si Dolphy ay nag-umpisa rin ng kanyang pelikula, nag-produce, ang kinuha naman niyang artista ay mga kaibigan niya din. Si FPJ, maaga na ulila ng ama. Parang I think 12 years old lang siya, namatay na ang tatay niya. And he had to stop schooling to work at an early age. Una, marami siyang napasukan na trabaho. Nag-stuntman muna siya sa pelikula, nag-extra din siya. Tapos nung bandang huli, naging action ang kanyang action movies, ang kanyang pinagtuunan ng pansin. My father never tired of retelling the story of his humble beginnings and early struggles in showbiz. Ang kwento nga niya, ang sweldo lang daw niya noon bilang stuntman ay minsan walang ibabayad sa kanya. Kung may maliit na project, ang kwento nga, pakainin lang sila o bigyan sila ng isang case ng beer. Pero yun ang mga kwento-kwento. Pero kahit papano, nagpursige siya upang maging mabuti sa kanyang trabaho. But because he was willing to work hard and was committed to his craft, and of course, nakatulong din ang kanyang itsura at ang kanyang pagsisipag, FPJ in the end succeeded in making a mark in Philippine cinema. There's no substitute for hard work. So tama yung sinasabi ni Senator Cynthia Villar na sipag at tiyaga ay napakahalaga din. If you do not have the patience and perseverance to stick to the program, you will not last in the business. Kahit na sikat at tinagurian ng King of Philippine Movies si FPJ, patuloy rin siyang nagsipag at nagsikap upang lalo pang pagandahin ang kanyang mga pelikula. Nakasentro ang buhay niya sa paggawa ng pelikula. FPJ made it a point to make at least one movie a year. Kaya nga pag napapanood niyo yung pelikula niya, iniisip niya, ano bang gustong mapanood ng mga manonood? Hindi lang yung bang para sabihin nila na magaling akong artista o magaling na direktor. Hindi lang yon. Ano bang gusto nila? Kaya tuwing Pasko, si FPJ ang unang gumawa ng pelikula na pang film festival na pwede para sa lahat ng mga bata. Kaya nga nag-umpisa yung mga panday. Dahil sabi niya, Pasko, di syempre, manunod ka ng sine, gusto mo, kasama mo yung mga anak mo. Kaya yon. Tapos, siya rin gumawa ng mga pelikula katulad ng Muslim Magnum 357. Bakit? Dahil panahon pa lang niya, nakita na niya na sobra talagang ang pang-aapi sa ating mga kababayang mga Muslim, na hindi sila nakikilala sa kanilang kagitingan at sa kanilang pagmamahal sa bayan. Kaya gumawa siya ng pelikulang ganon, Perlas ng Silangan, Zamboanga. So importante, isipin mo kung anong gusto ng mga manonood. FPJ would jog regularly. Alam mo yung tatay ko, talagang hindi pabaya sa katawan yan eh. Kaya nga nagulat kami nung ikinamatay niya ang stroke. Pero talagang inalagaan niya ang katawan niya kasi sabi niya, manunod ka ng sine, tapos makikita mo yung artista, wala sa korte ang katawan. Kaya hanggang nung siya'y namayapa, hindi naman siya nagmukhang matanda, di ba? So sabi nga nila, importante rin pangalagaan mo talaga yung sarili mo. Yung itsura mo, kahit na nasa business ka, syempre, magtitinda ka sa tindahan mo, huwag naman mukhang nalulugi ka, di ba? Mukha namang magandang presentasyon mo. In other words, FPJ possessed a work ethic, sipag at tiyaga, at nagkaroon siya ng commitment. Having a work ethic means kahit may bagyo, kahit may sipon, nagtatrabaho ka pa rin.
Work ethic means waking up every day at 6 in the morning, do your work, going home at 6 in the evening, and doing this same tedious routine. FPJ worked in the showbiz industry for many years, and he made over 200 films. Alam niyo po mga kababayan, ang tatay ko sa sipag niya, nung namatay siya, halos 200 mga pelikula ang naitabi niya. At itong mga pelikula na to, yung mga dating kasabay niya, nasira na yung pelikula, pero siya, iningatan niyang mabuti ito kahit sa sarili niyang bulsa, nilagay niya sa isang maliit na kwarto na may aircon para hindi masira ang film negatives. Kaya hanggang ngayon, kahit wala na siya, kahit papano na itataguyod pa rin niya ang kanyang mga advokasya sa pamamagitan ng kanyang mga pelikula na ipinapalabas pa rin sa telebisyon. The second ingredient for success is knowledge. As I mentioned earlier, FPJ had to stop schooling when his father died and had to act as the padre de pamilya at a tender age. At kahit siya hindi umabot sa kolehiyo, napagtapos niya ang mga kapatid niya sa UP. 5 mga kapatid niya, lahat sila napag-aral niya. FPJ was not a highly educated man, but he was very intelligent and astute. Sabi nga nila, hindi ka naman kailangan makatapos para alam mo kung anong gagawin mo sa negosyo mo. Pero syempre, maganda rin na makatapos kasi malaking bagay din talaga ang edukasyon. He was also a very observant man, tahimik lang pero nagmamasid at malalim mag-isip. So hindi masyadong madaldal yon. I believe that it is his keen powers of observation that gave him the knowledge that allowed him to gain a rare insight into the Filipino psyche. Inobserbahan niya ano bang gusto ng mga Pilipino, ano bang nararamdaman nilang pang-aapi, ano bang nararamdaman nilang pangarap para sa kanilang kinabukasan. Kaya pag nakapanood kayo ng pelikula ni FPJ, palaging bandido doon ang mga judge, ang mga congressmen. Buti nga hindi niya sinama na ang mga senador. Hindi pa niya na ano yon. So nakikita niya na sobra ang pang-aapi sa ating mga kababayan. Kaya sa pelikula niya, binabaril niya ang lahat, di ba? Ang nananalo talaga ay ang may mabuting puso. So, importante din yon. Kaya naman po, palaging patok sa patakilya ang pelikula ng tatay ko dahil angkop na angkop sa panlasa ng Pilipino. Tinangkilik ng masang Pilipino ang mga pelikula ni FPJ because his films mirrored their dreams and aspirations, their problems and frustrations, their colorful language and sense of humor, and likewise the harsh realities and injustices in our country. In other words, to be successful in business, you must intimately know your target market. You must possess what management experts call competitive knowledge. Dapat kilalanin nyo ang merkado. Ano bang gusto nila? Swak ba sa panlasa? Aside from knowing the market, you must also be able to provide value for money and ensure product quality. The films of FPJ were hindi lang ito mga pito-pitong mga pelikula. Kaya naman, even if you watch his film 20 years later, they still entertain. Kaya hanggang ngayon, pinapalabas pa nga sa telebisyon. Ngayon, dahil nga ito ay Women's Summit para sa negosyo, meron naman akong isang ipapakilala sa inyo. Hindi siya masyadong kilala, pero siya ay nagpapakita ng mga kalidad ng isang Pinay entrepreneur. Unlike FPJ, babae nga siya, pero masipag. Maliit lang po noon ang unang, maliit lang po, nung bata pa po ako, nakilala ko po si Tita Norma Lim. Siya usually ang caterer sa mga film sets ng tatay ko. At pag nag-wrap up na ng shooting, ang gagawin ng tatay ko, magbibigay siya ng parang Thanksgiving party sa kanyang mga crew. Dadalhin niya ang mga crew niya doon sa maliit na restaurant ni Tita Norma na ang pangalan ay PVL. Eventually, si Tita Norma, tinatagalog ko kasi ito para mas magandang kwento. Naging inaanak ng tatay ko sa kanyang kasal. So naging close sa pamilya namin. Si Tita Norma, ang storya niya is very compelling, dramatic. Noong 1970s, nung teenager pa siya, nagbukas ng maliit na karinderya sa Shaw Boulevard si Tita Norma. Tumulong siya sa kanilang karinderya at bata pa lang masarap na siya magluto.
Pero nung isang araw, merong isang G-Liner bus na nawala ng preno at tumama ito sa kanilang restaurant, nasira ang kaniyang karinderya sa Shaw Boulevard. Pagkatapos ng kalayunan, ay namatay ang kanyang nanay. Dun sa abuloy na kinita niya, dahil nga sa pagkamatay ng nanay niya, nakakalap siya ng 2,000 pesos. At dito niya inumpisahan ang sarili niya muling karinderya. Kahit anong negosyo pinapasukan niya, nagbenta siya ng kung ano-ano, uling, walis, ting-ting, isda, kahit ano, basta pagkakitaan. Ngayon, si Tita Norma owns 3 restaurants, PVL Food Center, which has branches in the food courts of Trinoma, Landmark, and Cash and Carry. Her PVL Food Center is famous for serving the biggest siopaw in town. Yun na naman, di ba? Usong-uso, maliliit na siopaw. Pero si Tita Norma, pag araw ng Chinese New Year, ang siopaw niya ganyang kalalaki. So magandang pangregalo. She still has her catering business, but Tita Norma has also branched out into other business ventures. She now has a siopaw factory, a pancit noodle factory, a hopia factory. She also owns a trading and importing company, which supplies pet care products, plastic products, baking products, fertilizers to various shopping malls in Metro Manila. All in all, Tita Norma employs 350 Filipinos. But I would truly admire about Tita Norma, aside from her rags to riches story, is the fact that despite her success, she remains humble, cheerful, and generous to other people. Financial success does not affect her, and she continues to share her blessings to the needy. Miyembro siya ng Catholic Women's League at saka marami siyang mga pinapaaral. Ngayon, sino sa inyo dito nakarinig ng Pasko sa Policarpio Street? Yung maraming mga ilaw tuwing Pasko, yung neighborhood na yon. Palaging pinapakita sa telebisyon. Si Tita Norma ang nag-umpisa nun. Dahil sabi niya, dapat pag Pasko masaya para mas ganado yung mga tao pumunta sa kanyang tindahan. Ngayon, yung buong street ng Policarpio ay nagpapailaw tuwing Pasko. Katulad ng tatay ko, si Tita Norma, mahal niya ang kanyang trabaho. Ang sinasabi nga niya palagi, parang hindi daw trabaho ang pag nagnenegosyo kasi nag-e-enjoy ka. Simple lang ang advice niya sa mga gustong magnegosyo. Una, ang pagnenegosyo daw ay isang commitment at kailangan patient ka. Pangalawa, alagaan at intindihin mabuti ang mga empleyado mo. Sinabi na yan ni Chris. Ang magaling na entrepreneur, magaling humawak ng tao. And lastly, do not put your eggs in one basket. Diversify. Kaya naman si Tita Norma, ang dami-daming negosyo, lahat nga halos pinapasukan para pag di daw bumenta ang isa, meron kang fallback na iba. Tingnan mo yung ating hinahangaan na si Joey Concepcion. Marami din siyang iba't ibang business. May pagkain, meron namang air conditioning at kung ano-ano pa. Pero may social work rin. So importante, balance lahat yan. Let me now go to my last point. Makinig po kayong mabuti because this is important. So far, I've given you 2 ingredients. Success, kailangan masipag ka, kailangan alam mo kung sinong kompetensya mo. Ngayon, ito, pero mahirap yata ito mag-guess eh. I'll now give you the 3rd prerequisite to success. What is the 3rd and most important component of success? Who can guess it? Ano kaya sa tingin mo ang importante? Pangatlo, yes ma'am. Yung pangatlo na ingredient. Okay. Mahirap yata itong mga competition. So to address the problems of the people, yun ba yun? Parang gano'n na rin. Okay. Yes, ma'am. Okay, ito na lang yung clue para hindi na tayo magtagal. Kasi hindi ko akalain ganito karami. Congratulations, akala ko maliit lang na God-centered. Talagang totoo rin yan, kailangan lahat inahain mo sa Diyos. Pero ang totoo po niyan, hindi ko na patatagalin. Ano? So,
Ang ibig sabihin nun, paano ba pag makapag-imbento ka, makapag-isip ka? Ang pangatlo kasi, creativity. Creativity yung pinaka-importante din. Kasi syempre, kung pareho ka lang dun sa competition mo, di ba, creativity is key to success in today's world. You may have the work ethic, you may possess competitive knowledge, but if you lack creative talent, then hindi ka maiiba sa iba. So, ang tatay ko ay isang successful entrepreneur because he provided a superior product, valuable service to our people. He used his talent and imagination and creativity to conjure images. Si Tita Norma naman, naging creative. Sabi niya, lahat ng tao, merong siopaw. Pero gagawin ko ang pinakamalaking siopaw. Parang ganon yung mga storya. So, creativity is what really distinguishes the entrepreneur from the ordinary businessman. So, yun na lang yung sa tingin ko, napakahaba na nito. Marami na tayong mga ibang ehemplo pa na mga sinasabi natin. Pero mga kababayan, napaka-importante talaga na sa ating pagsisipag ay isipin natin na hindi natin ito ginagawa para sa sarili lang natin. Sabi ng nanay ko sa akin, Grace, alam mo ba anong sekreto ng tagumpay sa anumang karera? So kung ano na yung mga sagot na sinabi ko, dapat nakapagtapos ka, dapat hindi. Sa iyong pagtatrabaho, dapat ang ginagawa mo ay merong mabibigyan ng tulong na hindi lang sarili mo. Ginagawa mo to para sa iba. Sabi niya, ako nag-umpisa ako mag-artista dahil gusto kong tulungan ang mga magulang ko at ang mga kapatid ko na maangat sa kahirapan. Ganon din ang tatay mo. At marami pang iba na ang ginawa nila para makatulong sa ibang tao. So, yun ang huwag niyong kakalimutan. At isa pang turo sa akin ng nanay ko, sabi niya, anak, kahit na babae at mag-asawa na, importante meron kang sariling karera mo. Dahil magiging boring ka sa asawa mo, kung una, wala kang ibang pinag-uusapan, kung hindi yung pang-araw-araw lang nakikita mo sa bahay mo, bagamat importante ang pagpapalaki sa mga anak, iba rin siyempre yung merong kapasidad na makatulong sa pangangailangan ng pamilya sa kanilang pinansyal na pangangailangan araw-araw. So yun lamang po at maraming salamat dahil last year nandito ako at tinulungan din ninyo kami. Maraming salamat po. Thank you very much, Senator